Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po lubos ay patuloy na lubos na nagpapasalamat. Namamangha sa kadakilaan mo, kabutihan mo sa buhay namin. Kabila ng mga pagkukulang namin, kabila ng mga negligence po namin. Lord, patuloy kang nagiging tapat, mabuti sa buhay namin. Kaya sa mga sandaling ito, patuloy namin tinatalaga ang oras na ito, Banal na Espiritu. Hiling namin na kayo ang maghari, kayo ang manguna, at kayo ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Ang iyong kaluwalhatian, ang siyang maganap, ang kalooban mo, nais at layunin mo, Panginoon, ang siyang maganap at makita ang iyong kaluwalhatian. Ganapin mo ang layunin mo, Panginoon. Banal na Espiritu na aming tagapagturo, nais naming marinig ay ang tinig lamang po ninyo. Kaya at aming sinasawata lahat ng espiritu, lahat ng boses, tinig na hindi nagmula sa inyo, Panginoon. At ang nais naming marinig ay ang tinig po ninyo. As you give us, Lord, a heart, Panginoon, isang puso, isang pandinig, Panginoon. Bubuksan mo ang aming espiritual na pandinig, ang aming espiritual na mata, upang makita namin, Panginoon, ang lampas sa mga natural na nakikita ng mundo, ng aming pandinig at ng aming paningin, Panginoon. Nais namin, O Diyos, dalhin mo kami sa isang mas malalim, mas mataas na antas ng espiritualidad, O Diyos. Pagkat nais namin ang mga salita mo ay aming aangkinin, na ito ay espiritu at buhay na magbibigay sa amin panibagong lakas, pag-asa at direksyon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, maging sa mga nanonood, nakikinig ngayong umaga. Lord, kayo po ang nakakaalam sa tunay na sitwasyon, kalagayan at pangangailangan po namin, pangangailangan ng bawat isa. Kaya sa iyo namin ito tinatalaga dahil alam namin ang Diyos na nilalapitan namin ay isang Diyos na mabuti, Diyos na tapat. Kaya marami pong salamat, Panginoon, at ikaw ang patuloy naming pinagkakatiwalaan sa mga sandaling ito at sa mga darating pang oras, araw at sandali ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, muli, magandang umaga po sa bawat isa at welcome po sa ating Sunday morning. Ayan, first service po natin. So, mga nakalaang linggo ay thank you. So, mga nakalaang linggo sa aking pagtayo ay pinapag-aralan natin patungkol sa sanhi ng pagtalikod. Yan. At nakailang series na po tayo dito. Kaya kung gusto nyo, panoorin na lang po ninyo sa meron naman yata, ano ba, sa ating page at sa Salvage TV. Yan. So, doon po naman yon. Kaya ngayon ay pang-apat na. And I hope hindi po kayo nagsasawa. At kaya natin tinitignan ito hindi para kung ano man, kundi una, siyempre para maging maingat tayo, maging aware tayo na kung napunta na tayo dito, nandito na tayo, o papunta na tayo dito, ay alam natin yung nangyayari. Kasi ito lang yung isang way para siyempre, minister kami sa inyo, makapag-minister po ako sa inyo dahil di naman tayo nagse-cell group lagi. Wala naman tayong one. So, ito yung isang way para na dapat ito ay dinidiscuss natin sa discipleship, pero ito na lang yung isang paraan. Kaya, ang sinasabi ko po ay, kaya natin tinitignan to para, siyempre, maging aware na tayo muna sa sarili natin. Unang-una na magbabantay naman ay tayo mismo sa ating sarili. Diba? At isang paraan yan para mabantayan natin ay yun nga, pag tayo nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos. Diba? Siyempre, pag may nalalaman tayo. Yan, kung nalalaman natin, ay ito na pala. Kasi minsan di natin naintindihan, bakit nangyayari ito sa akin? O bakit ganitong nangyayari? Diba? So, mahalaga na itong mga ganitong pagkakataon ay samantalahin po natin. Yan. Makinig po tayong mabuti, and then pag-aralan, siyempre pagbulay-bulayan, at ang advantage naman natin ngayon ay pwede nating panuorin muli o review, di ba? Hindi katulad noon na talagang napakinggan mo pag linggo, o wala na, di ba? Tapos na yun. Kaya kung nakalimutan mo, wala na. Ninakaw na ng kaaway, so tapos na.
Pero ngayon ito yung pribilehiyo ng technology. Kasi pa-advance ang karunungan ng tao at maraming kaparaanan. Yan. At siyempre, ginagamit to ng kaaway at the same time ay pwede rin naman nating ipagamit sa Diyos. So, depende lang yan sa atin kung paano natin, parang oras din natin, kung paano natin ginagamit ang ating oras. So, ganun din po yon. Okay? So, ngayong hapon ay umaga, ay tatalakayin naman natin ay ang pang-apat na sanhi. Yan. Kaya, sinasabi ko po, para maging aware na tayo, and then napakahalaga yung humingi tayo ng tulong, diba, ng panalangin, at siyempre hindi naman natin kaya. Wala namang nagiging successful na mag-isa. Diba? At si Jack Ma, ayun ang sabi niya, kahit sino, kahit anong galing mo, na leader o Kristiyano, ano pa man, so walang nagiging successful. Kailangan natin bawat isa. Kaya mayroon tayong tinatawag na church. Diba? Mayroon tayong mga kasama sa pagiging buhay Kristiyano sa ating paglalakbay. Kahit po anong galing po natin, hindi po yun sapat para mabuhay. Kaya nga ang Panginoon, 3-person nga siya. Diba? So tayo din. Kaya nga nung nilikha ng Diyos ang tao, nakita niya mag-isa. Sabi niya, ay hindi pwede. Kailangan pa rin ng kasama. So tayo ganun din sa ating paglalakbay sa ating buhay Kristiyano. Kailangan natin ng bawat isa para makapagpatuloy, para mag-grow, para lumago, hindi lang makapagpatuloy dapat. Okay? So ngayong umaga ay tatalakayin natin ang pang-apat, pero bago yan, gusto kong i-review muna yung mga ilan. Next. So yan. Ito yung mga una noon na mga dahilan, paglala ng kasamaan. So alam na natin yan. Alam na natin ang mundo ay lumalala, nagiging lalong mas masama. Diba? Sa lahat ng area yata. Kahit sa pera, kahit sa pakikisama. Parang napansin ko, ganun na talaga eh. Kahit sa mga kasama, kung minsan, iilan na lang yung totoo mong kaibigan o kausap. Diba? Sa pera, ganun din. So, yan, kahit sa negosyo. So, yan ang katotohanan. And then, pagkadaya ng maling katuruan. So alam natin yan, naglipa na. Kaya mag-ingat din po tayo dahil sa technology, mas maraming nadadaya. Kaya marami din naman siyempre mga nakukonvert, di ba? O naliliwanagan. Pero mahalaga ay piliin po natin. Di ba? Mag-ingat po tayo. Lalo na sa atin, kaya nga sabi nila sa panahon ngayon, mas marami as mas bumabata yung mga nagkaka-Alzheimer. Kasi hindi na gumagana yung isip. Diba? Hindi na tayo nag-iisip talaga. Nagkakaroon ng meditation. Di katulad noon, walang mga technology. So may time ka talaga na mag-meditate, di ba? Hasain yung pag-iisip mo, mag-isip ng malalim. Ngayon, naku, sakit sa ulo yan. Diba? Kasi ayaw natin mag-isip ng malalim. Di ba? Ayaw natin mag-isip ng Kaya nangyayari, yan, madali tayong nalilinlang. Di ba? At isang dahilan nga dyan, lagi kong sinasabi, yung democratic mindset natin na, ay, diba, ginagamit ng kaaway yan eh, kahit nga sa scam eh. Diba? Kaya nga minsan sinasabi na, uy, nag-invest to sa amin, ay, ganito ito, ay, ganyan yan, naniwala. So tayo din, ganun minsan, o madalas. Diba? Ay, kunyan. Kongregasyon nila, mga mayayaman, mga elite, mga artista, so, totoo yan. Diba? So, hindi na tayo nag-iisip. Kaya magandang halimbawa natin as a church, yung Berean Church. Alam niyo ba, sa Book of Acts, na pagkatapos magturo ni Pablo, ang sabi doon ay sinisiyasat nila. Si Pablo na yun, ha? Si Pablo na yun nagturo sa kanila. Pero pagkatapos niya magturo, sabi doon, sinisiyasat nila kung yung mga tinuro ni Pablo ay ayon ba talaga sa salita ng Diyos. See? Hindi tayo yung nag-aalinlangan, ba? Pero ang point doon ay, siyempre, sola scriptura tayo. Sabi yan yung pinaglaban ni Martin Luther noon, kaya naging Kristiyano tayo o naging Protestant. Na dapat ang nasusunod talaga ay kung ano yung sinasabi ng Biblia. Di ba? Hindi sinasabi ng ministro, ng pastor, ng bishop, ng kung sino-sino. Dapat ay sa Bible talaga. Kasi naniniwala tayo na ang Biblia ito yung salita ng Diyos. Amen? Kaya dapat diyan tayo bumabase. Okay? So, at isang dahilan
ng pagtalikod o nawawala minsan sa ating, nawawala yung mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya o tamang pananampalataya ay dahil sa paglala o pagdami ng mga maling katuruan. At pangatlo, ito naman yung mga tao talaga na wala, sarili na nilang dinadaya nila. Ibig sabihin, talagang ayaw na nilang tumanggap. Kaya nga sabi dyan, ni Pablo kay Timothy, darating ang panahon, yung mga tao, makikinig na lang sila kung ano yung gusto nilang pakinggan. Diba? Kaya kung, yung simbahan na yan, nagtuturo yan ng ganyan, ayaw ko dyan. Dito ako. Diba? So, ganun ang nangyayari. So, yan yung mga huling araw. Diba? Ayaw nating makinig ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. So, pipiliin. Kaya ngayon, nakakalungkot. Sabi ng isang pag-aaral, sa Amerika naman yon, pero ewan ko, sana sa Pilipinas din ay hindi ganon, ay 85% self-confessed Christian daw sila, o born again, pero hindi sila naniniwala sa kabuuan ng Biblia. Ewan? So, nakakalungkot. Ewan? So, sana hindi naman exaggerated yung pag-aaral nila o sorbi nila na yun, pero yun yung isang article na nabasa ko. Next. So, ano pa yung mga tinalakay na natin? Yan. Ito yung mga klase ng tagapakinig naman. Hindi inuunawa ang salita ng Diyos. So, ito yung sinasabi ko, na mahalaga na pinapagana natin yung pag-iisip natin. Di ba? Hindi tayo makikinig, tango ng tango, amin ng amen, pero hindi natin iniisip. Di ba? So, kaya nga, dapat inuunawa natin. Kasi, kapag hindi natin ito naunawaan, ang nangyayari, madaling manakaw ng kaaway. Sabi doon, ng isang paraan nga, yan, madaya tayo, o kaya naman makalimutan mo na, kaya wala na. Diba? So, yan. Pangatlo, ay sunod, ay ito naman yung inunawa, ang problema, hindi naman sinasa puso. Kaya hindi nag-ugat, sabi doon, yung salita, yung binhi, yan yung salita ng Diyos. So, pagdating ng pagsubok, dahil sa pagiging Kristiyano, di ba, nagpe-pray, parang hindi naman agad sinagot, o hindi naman sinagot ayon sa gusto, di ba, o kaya naman ay nabuli, o kaya natukso sa pagiging Kristiyano. So, dahil doon, yun na, nawala na. Di ba? So, minsan, ganyan tayo, di ba? Pero ngayon, ibang klase yung bully, no, na nakakanasan natin minsan. Pero, yan yung mga challenge sa atin. Di ba? Ano na yan? Praise the Lord ka ng praise the Lord, pero tingnan mo naman yung buhay mo. Di ba? So, yung mga ganyan. Ano ba naman yung ganyan? Ganito. So, dahil yan, nawawalan na yung puwang, yung salita ng Diyos o pananampalataya. Ang sunod naman ay ito yung, yan, hindi sinampalatayanan. Ibig sabihin, napakinggan, naintindihan naman, pero hindi naniwala ng lubos at ganap. Kasi ang hirap nga naman, di ba? Kung minsan, parang taliwas doon sa sinasabi ng Biblia, doon sa nangyayari sa buhay natin. Parang taliwas sa pangako ng Diyos, yung nangyayari. Kaya maraming mga tao talaga ang nawawala yung pananampalataya sa Diyos. Sabihin nila, nasaan ang Diyos? Diba? Kayo ba nagtanong na ng ganyan? Yung minsan parang ang Diyos ay nananahimik, parang walang ginagawa ang Diyos. O parang walang magagawa ang Diyos sa sitwasyon ko. Diba? So yung mga ganong bagay, walang maitutulong sa akin ang Diyos. Yan. Kaya, nangyari, sabi doon, yung napakinggan niya, at hindi lang napakinggan, naintindihan niya, naitanim sa puso niya ay nawawalan ng puwang. Yan, dahil sa mga hamon, pagsubok, at sabi pa diyan, ay dahil sa pagmamahal, yan, sa kayamanan o sa salapi. Yan, paghahangad, yan, sobrang pagmamahal. Kaya, ang kayamanan na hindi masama, pero yung pagmamahal dito. Diba? Kaya, sabi ng Bible, malinaw na ang lahat ng ugat ng kasamaan ay si Satanas. Ganun ba yun? Pagmamahal sa pera. Kaya kung merong kinakatakutan natin kaya kung si Satanas ang kinakatakutan natin, hindi po tayo matatakot doon. Mas matakot tayo sa pagmamahal sa pera. Kasi mas makapangyarihan yun. Kaysa kay Satanas. Bilang isang Kristiyano, hindi na natin problema si Satanas. Kasi talunan na siya 2,000 years ago. Tama? Naniniwala ba kayo doon? Nung ipinako si Jesus, talunan na siya. Sabi pa nga sa Colossians,
Binandira siya, pinahiya siya. So, ganun yung nangyari. Kaya hindi na natin problema. Ang problema natin, mayroong mas makapangyarihan pa kaysa kay Satanas. At yun yung ugat ng lahat ng kasamaan, sabi niya. At yun yung pagmamahal sa pera. Ugat, sabi niya, lahat ng kasamaan. Yeah? Wala doon si Satanas na binanggit. Yung pagmamahal sa pera o pagmamahal. Kaya, ang taong ito, ganun ang nangyari na siya ay natabunan. Yan. At dahil sa pagmamahal sa pera. Okay? So, yan nangyari. And then, pangalawa ay sunod. Kanina pa ako pangalawa. No? Hindi ko na alam kung pangilan yan. Sa mundo, kailangan natin, para mapanatili mo yung isang bagay, may tinatawag na maintenance. Di ba? Ayan. Kaya nga, ang Bible, sabi niya, is good. Sabi niya, maganda yung physical na exercise. Yan. Kaya, exercise din dyan. No? Para hindi tayo tabaan ng puso. So, kailangan natin yan. Pero sabi niya, mayroong mas magandang exercise. Yun yung spiritual na exercise. Sabi niya, may pakinabang sa mundong ito at sa buhay na darating. So, tayo din bilang isang Kristiyano, it's our responsibility. Tumanggap tayo sa Panginoon, naglingkod tayo sa Panginoon. So, kailangan, mayroon talagang maintenance. Kasi walang permanente sa mundo. Huwag kayong mag-alala, pagkatapos dito, wala na. Diba? Kasi doon, perfect na tayo. Dito, hindi pa. At dahil hindi pa tayo perfect, kailangan natin ng maintenance. Diba? So, spiritual exercise. Ano ba yun? Kailangan natin, siyempre, huwag natin kalimutan manalangin, magbasa ng Bible. Yan yung mga spiritual exercise natin. Diba? Umattend ng church. Diba? So, kung ano-ano pa. Pero, ang importante dyan, you do something. May ginagawa tayo. Gusto mo manatiling malusog? Kailangan ng disiplina, kailangan ng... Diba? So, ganun yun. So, kahit din po sa buhay nating spiritual. Hindi pwedeng... Diba? Kasi nandito pa tayo sa mundo. Pag wala na tayo dito, hindi na natin problema yon. Pero as long as nandito pa tayo, ginagawa pa natin yung mission natin sa mundo, kailangan natin ma-maintain. Diba? Parang, ginamit kong halimbawa noon, mga kababaihan, kailangan may mga maintenance sila. Diba? Para manatiling maganda, o manatiling malusog. Yan. And then, sunod na naman ay sanhi ng pagkatisod. Yan. O natisod. So, ito wala. Ito, both side to. Pero may mas makakuha niyong degree. Sabi doon na ang sanhi ng pagkatisod o sanhi ng pagkakasala ay hindi mawawala sa mundo. Sabi niya, ibig sabihin, kasi hindi nga tayo perfecto. Diba? Sinasadya at di sinasadya, may matitisod sa atin. Diba? O may natitisod sa atin, o may matitisod pa. Pero, yun yung sabi niya, buti pa bitinan. Diba? Matindi yung sabi ni Jesus diyan. Bitinan ka ng gilingang bato. Grabe. Buti na lang, sabi, buti pang lunurin. Ganon, hindi eh. Para hindi ka na lumutang eh. Diba? Kasi ang tao, di ba, pag namatay, lumulutang yan. Diba? Pag lumutang yan, patay na. Pero si Jesus, ang pagkabanggit niya, kapag sanhi daw tayo ang katitisuran, ay hindi ka na lulutang, hindi ka na makikita. Tatalian ka ba naman ng gilingang bato sa leeg? Eh? Tapos itapong ka sa... So, ibig sabihin, ganun ka kalala. Diba? Dahil alam naman natin sa Panginoon, every soul counts. Diba? Bawat kaluluwa. Kaya hanggat maaari, iba kasi yung sinasadya mo eh. Diba? Sinasadya na natin na nakakatisod tayo. Kaya nga, may natitisod na dahil sinasadya. Diba? O walang pakialam. Kaya kung minsan, ano ngayon? Diba? So, yun yung nangyayari. Kung minsan, wala naman akong inaapakang tao. Diba? Pero hindi natin, yung pagiging inconsiderate natin, inaapakan na rin natin yung damdamin nila. Diba? Inaapakan na rin natin yung pagkatao nila. Kasi hindi natin kinukonsider yung kanilang damdamin. Kaya nga si Apostol Pablo sabi niya, pwede niyong kainin lahat.
Di ba? Ng mga paninda o mabibiling pagkain. At yan, nilinis na. Pero kung may magtanong sa inyo, sabihin, uy, kung yan, inihandog sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, huwag mo nang kainin. Hindi dahil sa ayaw mo, kundi alang-alang sa tao na yon na nagsabi. Kaya nga sabi niya, mabuti pa kahit hindi ako kumain ng karne kung kinakailangan para lang maligtas ang iba. Kaya ba natin yon? Okay lang kahit hindi ako kumain ng dinuguan para lang maligtas ang iba. Di ba? Kaya ba natin yon? Dinuguan lang. Di ba? Hindi mo kakainin. Pero pwede mong kainin yung puto. Kasi hindi naman... May puto't dinuguan ka. Sabi niya, di ba bawal kumain ng dinuguan ng mga born again? Ah, ganun ba? O, sige, kainin natin yung puto. Di ba? Kaysa naman debatihin pa natin siya. Hindi, sinabi ko dito, ganyan. Ay, wala eh. Takaw na takaw ka na sa dinuguan eh. Diba? Pero sabi ni Pablo, di baling din ako kumain ng karne kung kinakailangan para lang maligtas ang iba. Pero kung hindi ka naman ako konsensya talaga, diba? Di pumunta ka na lang sa CR nung mo kainin, diba? Para walang nakakakita. Diba? Ang punta lang doon, consider it. Diba? I-consider mo yung iba. Hindi yung pangawakan na, hindi, karapatan ko to eh. Hindi, gusto ko to eh. Hindi, dito ako masaya eh. Pera ko naman pinambili ko dito eh. Wala namang nagsasabi, di ba? Na binili ko yan para sa'yo. Wala namang nagsasabi na, di ba? Hindi ka masaya dyan. Pero ang sinasabi lang natin, be considerate lang. Sa damdamin, kaya nga sabi ni Pablo sa Romans, speak the weak. Sabi niya, respect the weak. I-respeto lang na, mahina pa siya dun eh. Di ba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang limitasyon at kahinaan. Kaya kung talagang dun siya, di ba, respect it. Diba? Mayroon naman tayong kahinaan din. Diba? Na siguro doon, hindi doon, pero meron din. So, respect na lang. Okay? Yun nga, sabi ko, kung talaga namang hindi ka namang kinukonsensya, sige, pumunta ka doon sa malayo, wala kang kasama, walang tao. Sige, laklakin mo doon. Lamunin mo hanggang gusto mo. Diba? Walang makikialam sa inyo. Ikaw na lang at ang Diyos. Diba? Ang bahala. Pero, in public naman, medyo, di ba, respect naman natin. Okay? Next. Ayan. At pang-kuwan na tayo. Ito na. And James o Santiago, sabi niya, kung dumaras man ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Ayan. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Linaw, di ba? Ang gandang lathala, di ba? Ng version na yan, ang salita ng Diyos. Yung contemporary yan, yung bago. So, kasi yung iba medyo pasikot-sikot eh. Pero ito maganda. Maganda yung pagkasabi niya. Diretsa. Sabi niya, kung dumaranas ang tukso ang isang tao, hindi siya dapat isiping galing ito sa Diyos. Kasi kung minsan, sinasabi natin, di ba, para to justify na lang, diba, hinayaan to ng Diyos o tukso ito ng Diyos sa akin. O pagsubok ito ng Diyos sa akin. Di ba, yung mga ganon na binabanggit natin, o mga religious word na para bang walang na, ay hindi, pagsubok lang ito ng Diyos. Tandaan natin, sabi niya, ang tukso kailanman ay hindi galing sa Diyos. Kasi ang purpose ng tukso ay to destroy us, para tayo sirain, para tayo wasakin. Diba? Kaya nga sabi niya, dahil hindi maaring matukso at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino man. Kasi nga, yun ang purpose ng tukso. Para tayo sirain. Pero yung test, magkaiba yun. Pag pagsubok naman, challenge, yan, hamon,
Ayan yung, siyempre, yung susukatin naman tayo, di ba? Patatatagin tayo, tuturuan tayo. Yan ang purpose niyan. Pero ang tukso, ang purpose niyan ay para lang tayo sirain. Masakin. Ayan ang purpose niyan. Kaya nga sabi niya, ang Diyos, hindi siya nanunukso. Ibig sabihin, hindi siya nangwawasak. Hindi siya nananakit, hindi siya naninira ng buhay ng tao. Yun po ang ibig sabihin dyan. Actually, sa original word, ganyan po yung pagkakasabi niya kung babasahin natin sa Greek. Na hindi siya nananawasak, hindi siya nangwawasak ng buhay ng isang tao. Yun ang purpose niyan. Kaya yun yung tukso ang ginamit. Kasi wala namang ibang salita na pwedeng magamit, nakatapat, diba, sa salita natin. Kaya nga, at ito, yung sabi niya, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. So tayo yun, yung sarili natin. Diba? Kaya tayo natutukso, hindi na, ang tukso pala ay hindi ang kasalanan. Tandaan natin kaya kung minsan, ang tukso ay hindi kasalanan. Pag natukso ka, yan, umubangsak ka, nahulog ka, yan. Kasi ang tukso parang patibong yan. Parang trap sa atin, di ba? O trap ng kaaway. Kaya, di naman ibig sabihin, pag natrap ka, ano ba sa Tagalog? Patibong, di ba? Pag nahulog ka sa patibong, wala nang pag-asa. Tama? Kaya nga meron siyang kasunod, sabi niya, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. Yan yung sinasabi na, pag natukso, diba, nakita mo, and then nagnasa ka, pag sinunod mo yon, sabi niya, yon, nagbubunga ng kasalanan. Pero hindi naman natatapos doon. Once in a while, o minsan, o madalas, marahil natutokso tayo, pero hindi naman natatapos doon. Tama? Ano yung sabi niya? At kung, sabi niya, magpapatuloy siya sa kasalanan. Yun. Sabi niya, hahantong ito sa kamatayan. Kaya nga doon pumapasok, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, natukso, sabi niya, pero pag nagpatuloy, yan pa. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, hindi naman porket natrap tayo ay wala nang pag-asa. Hindi naman ganun. Diba? Pwede pa rin naman tayong makalaya o makaalis dyan. At siyempre, ang Diyos, pinalaya naman tayo. Diba? Siya ang unang-una. Yan yung isang dahilan. Bakit may mga taong tumatalikod o nawawala sa Panginoon, hindi nagpapatuloy, hindi nakakapagpatuloy dahil sa pagkatukso. Nahulog sa tukso. Yan. At minsan, ito yung nangyayari dahil doon ay umiiral yung pride, nahihiya na. Diba? Nahihiya na, hindi na ako karapat-dapat. Hindi ko na mapatawad ang sarili ko. Yan yung mga madalas nating napapakinggan. Diba? Wala, ganito naman ako eh. So, wala na lang. Parang ganun. Diba? So, yan yung mga nangyayari. Pero, alam naman natin ang Diyos, diba? His mercy endures forever. Ang habag niya ay nananatili. Okay? So, yan yung kasunod. And then, next, ayan yung isang dahilan ng paglayo. Ayan. And then, maling. Yan, nakakasama. So, importante rin to. Kaya nga sabi ko kanina, walang taong nagtatagumpay ng mag-isa. Pero alam niyo, wala ding taong nabibigo na mag-isa. Naniniwala ba kayo doon? Kasi maghahanap ka talaga ng kasama. Kaya tignan mo, pag nasaktan yung damdamin mo, gusto mo, makausap ka, may kang gustong pagsabihan, wala kang pakialam, di ba? Minsan, wala tayong pakialam kung masira yung tao na sinasabi natin o yung pinagsasabihan natin. Wala tayong pakialam kung yung tao na yun madidepress, depressed na nga. Di ba? Importante, masabi natin. Kasi, yung kuha natin, maghahanap tayo ng katuwang o ng kasama, kakampi, di ba? O kuha sa atin. Kaya pag hindi umagri sa'yo, siyempre, di ba? Lalayo ka na. Maghahanap ka pa. Diba? Yun ang isang nakakalungkot minsan sa atin. Di ba? Yung bang
Wala tayong pakialam. Importante, masabi natin. At hindi natin, siyempre, yung tao na yon, yung kausap mo, na i-induce naman, di ba? Na bubos naman yung kanya. Kung mayroon din siyang galit ng konti doon, o mayroon nakikitang konti na hindi maganda, magliliwan, ay, oo nga, no. Ganun na yan. Diba? Mai-enlighten ng kadiliman yung kanyang pag-iisip. Kasi minsan ganun tayo di ba? Because we are not perfect, hindi tayo perfecto, hindi perfecto yung kasama natin. Minsan may mga nakikita tayo na medyo slight pa lang na, eto yan, ganyan yan, di ba? Hindi yan totoo. Ganyan. At tapos may magsabi na naman sa'yo na ganyan, ano? Kaya napakahalaga yung nakakausap natin, nakakasama natin. May karapatan tayong piliin kung ano yung pumapasok sa pandinig natin. Kung toxic yan. Kaya minsan may kausap ako, sabi niya, ayoko nang magbasa, ayoko nang tingnan kasi toxic lang Diba? Masisira yung pag-iisip ko. Magkaroon pa ako ng galit sa kanila. Magkaroon pa ako ng galit sa ibang tao. So, may ilang lang ako. Diba? Kasi may galit ka na. Kaya nga minsan, di ba tayo, minsan, ito hindi makatingin sa aking mata. Diba? Pagkausap mo, bakit hindi makapag-eye to eye? Hindi mo alam, may galit pala sa'yo. Diba? Ikaw naman, tuwang-tuwa ka lang. Diba? Cute na cute ka lang. Ganda mo naman. Diba? Sinasabihan mong ganda, yung pala, negative ang dating sa kanya. Diba? Ito, nambubula lang para maibsan yung galit ko. Pero wala ka namang alam na galit na. Hindi mo namang alam na galit siya sa'yo. Kaya yun yung nangyayari. Kaya mag-ingat po tayo. Walang taong nabubuhay ng mag-isa. Tama? At walang Kristiyano na mananatiling matatag at Kristiyano, magpapatuloy ng mag-isa. Pero, mag-ingat po tayo. Di ba? Kasi sabi niya, kung totoong hindi mabubuhay ang mga patay, mabuti pang sundin na lamang natin ang kasabihang, ano yun? Kumain tayo't uminom dahil baka bukas mamamatay na tayo. Kaya sabi niya, huwag kayong palinlang sa kasabihang yan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ano yun? Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting ugali. Sayang naman yung ugali mong mabuti. Kung sisirain lang, hahayaan mo na sirain lang ng ibang tao. Diba? Sayang naman yung katangian nating mabuti. May katangian kang maganda na hindi nakikita ng iba. Diba? Tapos kasama mo, masisira lang. Okay, so mahalaga yung bagay na yan. Bakit isinama dito ni Jesus yung pagkabuhay, ni Pablo yung pagkabuhay na maguli? Kasi ito yung natin di ba? Kaya sabi ko, isang nakakalungkot, yun nga, nasa pag-usapan namin ni Pastor Louie noon, yung about sa grace na katuruan ngayon na lumalabas. At isa sa mga katuruan nila, part ng kanilang doktrina sa grace na ito ay yung hell daw is man-made concept. Gawa-gawa lang ng tao. Doon mo, 2,000 years nang mahigit na tinuturo, pinag-aaralan, and even Jesus, disciple, at kahit sa Old Testament. Alam nyo, sa New Testament lang yung impyerno na binabanggit. Kahit sa Old Testament, meron na yan. Tapos, ngayong 2020, biglang sabihin mo, ay, wala ng impyerno. Is a liar. Ano yung sabi ni Pablo? Maalala nyo pinag-aaralan natin about false doctrine? Sabi niya, kahit ako, sabi niya, mga anghel, ang pupunta rito at magtuturo ng iba sa itinuro namin noon, huwag niyong paniwalaan. O sumpain yan, sabi niya. Curse. Sumpain ninyo, huwag niyong paniniwalaan. Mahigit 2,000 na taon. Di ba? Tapos bibigla na lang sabihin, wala, man-made concept lang yan. Di ba? So, yun yung isang sign
Kaya sabi ni Pablo, kahit pa ako, di ba, nagturo ako ngayon noon, you are saved by grace through faith in Christ Jesus. Tapos biglang bumalik ako. Sabihin ko ngayon, maliligtas kayo kung magiging membro kayo ng simbahan na ito, o ng organisasyon na ito, o ng denomination na ito, na itinayo ko. O, di ba? O ako na ang Kristo na darating at nandito na sa harap nyo. Pag sinabi niya ganyan, sabi mo, sinungaling ka. Huwag kang paniniwalaan. Kahit pag-aano siya kagaling. Kaya, nung pinanood ko yung buong video, sabi ko, grabe. Kung hindi mo alam ang pundasyon mo, hindi mo alam ang Biblia, madidisip ka rin. Lalo na kung mahilig ka sa history. Kasi minsan ganun eh, dinadaan tayo sa mga ganung katuruan. Ang definition ay binabago nila. Actually, kinuha naman nila sa dictionary. Pero nung tinignan ko, kahit ang hell, kung titignan mo ang definition ng Google, and even Wikipedia, mas Kristiyano pa sila kaysa kanila. Mas Kristiyano pa si Wikipedia, mas Kristiyano pa si Google kaysa sa kanila. Kasi iba yung definition nila. Ewan ko anong dictionary pinagkunan nila. Tingnan nyo sa dictionary, ay sa Google, hindi meaning niya. Mas Kristiyano pa si Google kaysa kay sila na nagsasabing mga Kristiyano. But anyway, ayan. Ito yung isang part, di ba? Kasi kung heresy, ibig sabihin, kung yung tinuturo ng kasama mo ay mali, kahit di mo paniniwalaan, darating ang panahon, kaya nga sabi niya, huwag kayong palililang kasabi ng sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting ugali. Next slide nga, parang meron pa dyan eh. Ayan. Proverbs naman, sabi niya, kapag ang lagi mong kasama, lagi mong kasama, so, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na makikisama pala sa kanila, di ba? Siyempre, tao sila, respeto mo din. Di ba? Pero, ang masama, sabi niya, ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit, kung ang hangal, lagi mong kasama, mapapahamak ka. Di ba? Kaya gusto nyo maging matalino, kasama nyo, barkadahin nyo, yung mga matatalino. Kaya pag nakita nila, wow, mga matatalino yun. Matalino ka na rin. Kasama mo yun eh. Kaya sa mga pamangking nag-aaral sila, elementary pa lang, sabi ko, ang kabarkadahin nyo yung mga matatalino. Para kung magkopya kayo, tama. Hindi. Huwag naman. Para pag nagsasalita sila, di ba? Tama yung mga sinasabi nila. Magtanong ka, ano yung assignment natin na ganito? Di ba? So, tama. Ay kung mga bubo, ay wala. Ay, wangkong, ano nga ba? Magdi-discussion na kayo ng mali. Diba? Magtatalo pa kayo ngayon yan. Diba? Kasi mali eh. Kaya, so, sabi niya, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, yan. Actually, si John, mas matindi dyan, mas matapang. Sabi niya. Kapag dala-dala niya, maling katuruan, ni huwag mong papapasukin sa bahay. Ni huwag mong kakausapin. Bakit? Sabi niya, kasi para ka na rin nakikicompromise sa kanila. Basahin niyo, John chapter 2 John, isang chapter lang naman yan. Ganun siya kahigpit pagdating dyan, pagdating sa mga huling araw. Okay? Ba't ba tayo napunta sa maling katuruan? Yung maling kasama. Diba? So kung mali, yung paniniwala niya, huwag mo nang, diba? Sa trabaho, sa opisina, ateista yung kabarkada mo. Diba? Kuusap kayo. Pag uwi mo, minimeditate mo na yun. Sabi niya, galing niya. Hindi mo alam, tumutubo na rin yung espiritu, lumalaki na rin yung spirit of deception. O espiritu ng alinlangan. Kasi andyan na yan eh. Diba? Parang nag-pray ka, hindi nasagot. Tapos sabihin niya, alam mo, ang Diyos, wala naman talagang totoong panalangin. Hindi naman talaga ako ganito, ganyan. Bakit ako? Tignan mo, manager na ako. Hindi naman ako nagpipray. Sabihin mo, pag uwi mo,
Bakit ako hindi na po-promote? Pray naman ako ng pray. O, di ba? Unti-unti nang nag-grow. Depende sa pinapakinggan natin, dinidiligan natin, yun ang lalago. Kaya ang lagi mong dinidilig ay yung pag-aalinlangan mo, yun yung lalago. Yun yung lalaki. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? Makisama tayo. Bilang kaibigan, bilang isang tao. Diba? Pero pagdating sa pananampalataya, diba? Pagdating sa buhay, moralidad mo na, espiritualidad mo na, ibang usapan na yun. Okay? Kaya sabi niya, leave the company of ignorant people and follow the way of knowledge. So, hanggat maaga, iwasan mo na. Iwanan mo na. Kaya kahit sa mga na-in love, sabi ko, hanggat kaya mo pang kontrolin yung emosyon mo, make a way, lumayo-layo ka na. Diba? Kasi kapag nabaliw ka na dyan, wala na. Lahat maganda na tingin mo. Hanggang mauntog ka na lang sa araw, sabihin mo, diba? Naging tanga ako. Diba? Bakit ako nabaliw sa'yo? Kung ano-ano ng mga katanungan. Diba? Na hindi kayang sagutin. Kaya hanggat kaya mo pang sagutin yung tanong mo, lumayo ka na. Diba? Bakit ko ito hihiwalayan? Ganito, addict, ganito, ganyan. Ito, tamad, ganyan. Kaya mo pang sagutin, di ba? Pero pag nabaliw ka na, hindi mo na yung masasagot. Sabihin mo na lang, mahal ko siya. Ano na lang. Masaya ako sa kanya. Ano na lang. Pag nauntog na, nahirapan na, di ba? Ayan. Magtatanong na ng mga hindi kayang sagutin. Bakit ba ako sumama sa iyo? Pero noong kaya mo pang sagutin, bakit ako sasama sa iyo? Addict ka. So, ganun din yung pagiging mga kasama natin. Kaya, best friend mo siya, walang problema. Pero hanggat, di ba, kaya mo pa, dinadala ka na sa hindi maganda na direksyon. Iwanan na natin. Amen? Meron nga ako sa La Union noon, sabi niya, Pastor, sabi niya, minsan masaya ako, minsan malungkot din sa school, sabi niya. Pero may mga time talaga mas masaya ako. May time din malungkot ako kasi feeling ko mag-isa lang ako. Kasi ayaw naman niyang sumama daw sa mga kaklase niya, ganyan, lalo na yung section namin. Sabi niya, grabe. Kaya much better, kaysa nakikipagtawanan ako sa kanila, mag-isa na lang ako. Kaya sabi ko, sige, magdala ka ng Bible o kaya book na mga kuan, babasahin mo para hindi mo naiisip na kawawa naman ako. Diba? Para nagmumuni-muni ka doon, nakawawa naman, wala akong kaibigan, wala akong kuan. Basahin mo yung libro. Magbasa ka. Diba? Make it your time productive. Hindi ka malulungkot. Kaya nag-install siya ng mga libro, mga e-book, mga kuan. Sabi ko, yan. Tapos, yan ang basahin mo pag mag-isa ka. Diba? So, tingnan mo, mawawala yan. O nga, no? Mas better na mag-isa ka, pero ang Diyos ang kasama mo. Kaysa naman, dami mong kasama, masaya ka, pero yung espiritu mo naman, nalulungkot. So, next. Ayan, maling pundasyon. Okay? So, lahat tayo may dahilan sa ating mga ginagawa. Tama? May reason. Yan yung motive na tinatawag. Yan yung pundasyon, sinasabi ng Bible. Pero gusto ko lang kuan na ito yung motive natin. Ano ba ang ibig sabihin ng motive? Ito yung hidden purpose natin. Walang nakakakita dito. Katulad ng isang pundasyon, hindi mo yan nakikita maliban sa gumawa. Pero pag natakpan na yan, ayos na yan, hindi mo yan makikita. Nakikita mo lang yung panlabas. Maganda na building, pero hindi mo alam yung loob. Kung nakakita na kayo ng yan, yung kahoy dati noon dito, di ba? Parang buo siya na kuan, tapos pag hinawakan mo, wala nang laman. Inanay na. Kinain na, termite. Kinain na ng anay. So, ganun din minsan, di ba? Parang ang ganda. Kaya kahit si Jesus, sabi niya sa mga Saduceo, kayo para kayong libingan
Ang ganda sa labas, pero bulok sa loob. Mabango sa labas, amoy bulaklak. Pag binuksan mo, nangangamoy bulok. Grabe si Jesus, no? Pero kausap niya kasi doon, mga tao na talagang, hindi naman yung mga disciple niya na naniniwala sa kanya. Kundi yung mga taong sunod ng sunod sa kanya, hindi para maniwala, hindi para matuto, kundi para maghanap ng butas. Yung mga taong ganun eh. Nakikinig sa'yo. Kala mo nakikinig ng gusto. Pala, naghahanap ng mali. Diba? Naghahanap ng may kakantsaw. Wrong grammar to si pastor. Ay, mali yung pronunciation. Yun yung makikita. Diba? Kaya, tayo ganun din. Diba? Kailangan mahalaga yung pundasyon. Kasi ito yung magpapanatili para manatiling nakatayo. Diba? Yung bagay na nakikita natin. Kaya minsan ay may mga worker, mga Kristiyano, mga manggagawa na akala nila ay pag busy sila sa ministry ay spiritual na. Kasi pinapakita lang o nakikita lang, lalo na nung nasa Bible school. Yun napansin ko eh. Siyempre sa Bible school ka, busy ka sa attend ng devotion, attend ng chapel, di ba? Mag-aaral kayo, parang mga theology, parang umakon na. So, hindi mo masasabing, ako yan. Ayos yan. Ayos ang espiritualidad niyan. Pero ang totoo, humihina yung pundasyon. Kaya, kahit nasa Bible school, nagsasapakan. Nandun sa kabilang kama, dilipad sa kabila. Sa pikon, di ba? May nagsasampalan. Buti na lang, wala akong napakinggang mura doon. Muntik lang. Po! Op! Nandun na lahat. Pero, ang isang napansin ko, minsan nag-devotion kami o nagde-devotion kami. Parang atin lang ng atin ng mga gawain. Di ba? Paglabas mo ng linggo, ng Sabado, linggo, nasa labas ka na naman, busy ka na naman sa ministry. Pero wala na yung quality time talaga sa Lord. Yung development ng relasyon. Kaya nga, busy sa kingdom, pero walang pakialam sa king. Parang ganon. O ganon. Kaya, yun yung pinakamaganda. Kaya nga, mahalaga yung... Kasi, pag mayroon tayong reflection, mayroon tayong quality time talaga sa Lord, nakikita natin yung sarili natin. Diba? Nakikita natin kung sino talaga ang Diyos. Kaya, ang pagiging Kristiyano is not religion. Is relation. Pag sinabing relasyon, yung talaga, naglalaan ka ng, di ba, ng oras, panahon, ng effort, to develop, to enhance the relationship. Kaya, sa atin, ito yung nagiging problema. Hindi ko pa nakakalimutan minsan yung isang tinuro ni Pastor, isa sa mga naging bisita natin noon, si Pastor Joseph Priñon. Pastor natin sa Quezon. Diba? About altar ni Baal. Alala pa nyon? Siguro, hindi na nakakaalala. Ako na lang. Diba? Na minsan ay o madalas nakakalimutan o nawawala na yung altar natin. Altar natin. Noong hindi pa tayo born again, meron tayong altar sa bahay. Sino may mga ganon? Pinupunas-punasan, nilalagyan ng bulaklak, doon siya lumuluhod. Pag sinabi, ba't mo sinasambo? Hindi representative. Yung mga katuwiran natin di ba? Parang lula mo lang yan, mayroon kang dala-dalang picture. Kaya ang tanong ko, yung lula mo ba, yung picture ba ng lula mo, niluluhodan mo? Mga palusot di ba? Minsan, mayroon ka pang ang picture ng lola mo sa wallet mo. Oo nga. Pero hinahalikan ko ba? Diba? Hinahandugan ko ba? Niluluhudan ko ba? Mga dahilan nila. Pero,
May mga ganun tayo, di ba? Sa bahay, minsan meron. Kahit nga sa tabing kalsada eh. Diba? May mga altar dyan. So sa atin din, bilang isang Kristiyano, meron tayong mga personal na altar sa buhay. Ito siguro, marahil ay yung time. Meron tayong time na inilalaan. Minsan noon, ewan ko kung ginagawa pa niya, napakinggan ko yung isang interview ni Chris Aquino. Sa pagiging religyoso niya, sabi niya, 45 minutes daw. Talagang tuwing umaga ba yun? O gabi. Basta meron siyang parang 45 minutes na nakaluhod daw doon sa altar niya. Ay di ba, religyosa yung nanay niya. Kaya siya, parang lumaki silang ganun. 45 minutes naglalaan ng oras para babasa ng libro. Di ba? Tapos yun. Kaya sa kanya ko na unang nakita noon yung Purpose-Driven Life na libro eh. In-endorse niya may show pa siya noon. Sinabi niya, good book. Mga ganyan. Sa kanya ko unang nakita yun noon. Siya yung pa-in-endorse niya. Pero, ang point ko doon, tayo din. Di ba? Ito yung altar natin. Meron tayong oras na nilalaan. At minsan, meron namang lugar na pinaglalaanan natin. Di ba? Saan bang part ng bahay ninyo? Saan ba yung lugar na doon ka madalas umupo, doon mo kinakatagpo ang Panginoon? Di ba? Dating place ninyo o dating hour. Dapat meron tayong ganon. We develop. Magtulungan tayo. Let's pray for one another. Panalangin din natin sa sarili natin. Lord, I want to build my altar. Na dito kita kakatagpuin. Dito kita mas makikilala. Dito tayo mag-uusap. Dito tayo magkukwentuhan. Dito tayo magkakaroon ng coffee talk. Ayan. Minsan, gano'n ako. Kakape, habang nagkakape. Ayan. Si Dr. Sayla, may gano'n siya coffee talk. Ayan. Habang nagkakape, diba? Parang doon mo siya kinakausap. As a friend. Diba? Kasi huwag tayo masyadong religyoso. Diba? Kailangan, pag nagpe-pray ka, nakaluhod. Maganda naman yun. May nakataas ang kamay. Diba? Pero as a friend, bilang isang ama, kaibigan, tatay, ganun din yun. Kausap natin siya. Ako, hindi ko pa naman ginagawa, pero may nagkwento nga sa akin noon. Sabi niya, minsan daw, pag quality time sa Panginoon, nilalagyan niya ng upuan doon sa harap niya. So, kaharap niya, parang kausap niya. Hindi man immediate na sumasagot ang Panginoon, pero ini-imagine niya, nakaharap siya dyan, kausap niya. So, nagsusumbong siya, nagsasabi siya. Kinakausap niya bilang isang kaibigan, malapit na kaibigan. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Sabi niya, I am the friend of God. Hindi tayo nagsabi noon, siya ang nagsabi. Sinabi niya, kaibigan niya tayo. Hindi mga alipin. Ang alipin, hindi niya alam, pero ang kaibigan, alam niya. Di ba? Kung anong iniisip niya. Kanyang kaibigan. So sabi niya ganoon. Kaya bakit natin sinasabi to? Kasi mahalaga yung pundasyon natin. Hindi na natin tatalakayin yan. Pero ang sinasabi niya kasi diyan, yung tao na nagsasagawa ng kanyang mga salita. Di ba? Alam naman na natin yan kahit paulit-ulit natin sinasabi na isa pamuhay, ganyan. Pero ang pinaka-key diyan sa lahat ay yung tamang pundasyon. Diba? Sa lahat ng ginagawa natin, what is your hidden purpose na hindi nakikita ng tao? At yan, nadidevelop yung tamang pundasyon yung sa tamang relasyon. Pag-develop ng tamang relasyon sa Diyos. Kasi, aminin natin sa totoo, meron naman talagang maling motibo tayo minsan. Unaware, o minsan sinasadya talaga, gusto natin dito tayo masaya. Diba? Kaya sabi nila, ministry is not about your self-satisfaction. It's not about happiness, but about fulfillment, your purpose. It's about God. Kahit naman sa praise and worship. Di ba? Hindi, gusto ko tong awit na to kasi paborito ko. O masaya ako. Hindi lang ganun. Okay? So, that's the foundation. Mahalaga yung pundasyon. At ito nga sabi ko na di-develop sa tamang relasyon. Okay? So, hindi na natin tatalakayin. Sabi ko nga na kailangan isagawa yung napakinggan natin.
Pero alam niyo lahat yan magagawa natin kung tama yung ating relasyon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Next, meron pa ba? Yan. Sabi niya, sapagkat sa magandang balita ipinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano nangyari? Yan. Buhat sa simula hanggang sa wakas. So, pananampalataya simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan na itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. O just shall live by faith. Sabi niya. And then, sa verse 17, ang pananampalataya katiyakan sa mga Hebreo yan. Ang pananampalataya katiyakan sa mga mangyayari sa ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinurugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Naligtas tayo sa pananampalataya. Magtatapos tayo sa pananampalataya. Amen? It's only by faith. Tamang pananampalataya. Kasi tamang pundasyon. Okay? Malaga yan. Kaya nga sabi niya, ang tao na itinuring ng Diyos na matuwid sa harap niya ay hindi yung magaling, hindi yung mayaman, hindi yung mahirap, hindi yung maraming honor sa school, may degree. Kundi sabi niya yung may pananampalataya. Pantay-pantay tayo dyan. Di ba? Walang mahirap, walang mayaman, walang kahit sino man. Pananampalataya lang. Kaya kahit sino pwedeng maging matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa pananampalataya. Huwag niyong kalilimutan yan. It's only by faith kaya tayo nagiging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi dahil sa ginawa natin. Kasi pag nakakaligtaan natin yan minsan, yumayabang tayo eh. Naikukumpara natin yung sarili natin sa iba. Kaya nagiging holier than thou tayo. Parang mas banal ako sa Kanya. Mas matuwid ako sa Kanya. Pero kung maisip natin that it's only by faith, it's only by grace, wala tayong maipagmamalaki. Parehas lang tayo. Pantay lang tayo. Amen? Kasi minsan ganun eh. Pag nakakalimutan natin, nawawala to sa atin. Nawawala yung tamang focus ng pundasyon natin. Mas marami akong ginagawa kaysa Kanya. Mas mataas ang posisyon ko kaysa Kanya. Di ba? May mga ganun tayong perception minsan. Yan yung mga pundasyon, yung mga hidden motive natin. Hidden purpose. Kaya dapat ganito ako. Dapat ganyan. Bakit ka naging ganyan? Because the hidden purpose. Diba? But if we see, pag nakikita natin, that's only by faith. Kaya tayo nagiging matuwid, nagiging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki. At tingin natin, pantay lang tayo. Nakaupo at nakatayo sa harap, parehas lang tayo. It's only by faith. Amen? At dahil yan, sabi niya, magsisimula sa pananampalataya, nabubuhay tayo sa pananampalataya pa rin. Kasi may mga tao, tayo, very napakakon sa ganyang bagay, di ba? Pag napagbigyan mo, madaling umabuso, di ba? Nature nating mga tao 'yon, di ba? Yung madaling, yung inaabuso. Kaya nga kahit yung, alala ko na naman, yung bago na namang tao ko ngayon sa pier, talagang hinihigpitan ko na. Kasi inaabuso ako. Lalo na, alam nila, pastor, pag sobrang bait mo, aabusuhin ka. Na imbis sila magpasalamat, di ba? Imbis na ay, may mabait akong amo. So dahil diyan, magpapasalamat ka, di ba? Ang nangyari, aabusuhin ka. Yung mga ganong bagay. Kaya, actually, ayoko na nga sana magpatawag na pastor eh. Di ba? Kasi yun ang, kaya minsan sabi na, pastor. Kahit hindi ko namang kilala. Kasi alam na nila parang, yun na yung mark ko sa kanila. Yeah. Kaya kahit yung mga tao doon, hindi ko naman kilala. Pag minsan, pastor, naman. Wait, ang papastor to, hindi naman kita membro, ha? Pero, diba, tapos, yun nga, aabusuhin ka. Kaya sabi ko,
Ngayon, kailangan nakasimangot ka. Busing na busing ang dating. Pag humingi ng pabor, pagbibigyan mo, pero kunti lang. Kasi pag pinagbigyan mo, babali. Siyempre, maawa ka, pambili ganito, gatas ng anak, gamot, bibigyan mo, tapos sige, wag mo nang bayaran. Aba, ulitin, mas malaki na. Lulukuhin ka pa. Maalalaman mo na lang, hindi naman pala totoo, pinangsyabu lang pala. Gusto mong batukan gusto mong, diba? Pero, aabusuhin ka So minsan, sinasadya man natin sa hindi, pero minsan, tayo ganun din sa Panginoon. Amen? No amen. No amen. Pero, yun nga, yun yung nakakalungkot na nakatotohanan. Kaya, mahalaga na wag nating kalilimutan kung tamang relasyon, tamang pundasyon, kung sino tayo sa harap ng Diyos. That we are lived by faith and accepted by God by faith. Amen? Hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa pananampalataya natin. Amen? Kasi nga, yun nga sabi ko, pag nabigyan ka ng pagkakataong success ng konti, diba, parang abuso na. Parang, tingin mo na sa sarili, you are, diba, napakabanal. Kaya tingin natin sa ibang tao, hindi na sila kailangan. O tingin natin sa iba, ganun nangyayari. Kaya sabi ko, pinapag-aralan natin to, tinatalakay natin to, not to condemn o na hindi para i-condemn ang ating mga sarili o ang iba, kundi para ang pinaka-purpose niyan ay maging aware tayo, maging maingat tayo, diba? Na ito na pala ako. So kaya ito yung pinakahuli na sinabi ko. Kaya mga tao nung una, sabi doon, ay kinalugdan sila ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sila. Ang tinutukoy diyan, kung makikita po nyo, babasahin nyo ang chapter 11 is a heroes of faith. Yan, sila Abraham, sila Samson, etc. Sila Enoch, yung mga heroes of faith. Pero sabi doon, sa bandang, yung kanang Hebreo, sila, hindi dahil magaling sila, hindi dahil sila, but because of their faith. Kundi dahil sa kanilang pananampalataya. Huwag natin kalilimutan yun. Hinangaan natin yung kanilang mga ginawa nila Gideon, nila Joshua, Moises. Basahin nyo, that's heroes of faith. Pinaalala niya sa kanila. Kilala nyo itong mga taong ito. Kasi ang Hebrew people, lang yung problema, kaya sila bumabalik, tumatalikod sa Diyos, minsan lumalaki yung ulo nila, hindi na-meet. Diba? Yung expectation, yung category na meron sila, yung standard na gusto nila, babalik na naman sila sa kanilang dating relihiyon. Sa Judaism. Yun nagiging problema. Kaya sabi niya, alalahanin niyo itong mga taong ito, hinangaan natin. That's the heroes of faith. Mga bayani ng pananampalataya. Yan. Pero, ang conclusion ng taong ito, huwag niyong kalilimutan. Even si Pablo, sabi niya, lahat ng ito, kinalugdan lang naman ng Diyos dahil sa pananampalataya. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. It's only by faith. In faith alone. Kaya magsisimula tayo sa pananampalataya. Magtatapos tayo sa pananampalataya. Amen? Kasi pag naligaw tayo dyan, nalihis tayo dyan, babagsak. Masisira. Okay, so yan ang paalala ng Panginoon sa atin, sa bawat isa po sa atin, ang mensahe ng Diyos. And I hope sa apat na pag-uusap natin na yan, kahit paano ay may natira, diba? Meron tayong naintindihan at ulitin ko po, ito ay paalala sa atin. Kasi ganun naman talaga ang salita ng Lord. Diba? Parang salamin, sabi nga, makikita mo kung ano yung dumi mo. Pero wag naman yung pag-alis mo, nakalimutan mo na. Kundi ayusin natin, ipalinis natin sa Panginoon.